Isang dating alagad ng batas ang natagpuang wala ng buhay sa loob ng kanyang apartment. Nakaupo at nakaharap sa bintana, may Biblia sa kanyang kandungan at may baril sa kanyang tabi. Agad na naisip ng lahat na ito ay ginawa niya sa kanyang sarili, na hindi naman umano nakakagulat dahil matagal-tagal na rin itong nakararanas ng matinding depresyon dahil sa mga mabibigat niyang pinagdadaanan. Nang madiskubre ng kanyang pamilya ang isang briefcase sa ilalim ng kanyang kama, nakumpirma ang kanilang hinala dahil sa mga iniwan nitong suicide letters. Subalit bukod sa pamamaalam, ang mga liham na ito ay nagsilbing susi sa paglutas ng isang krimeng nangyari milya-milya ang layo at magtuturo sa isa pang salarin na ilang buwan ding nakatakas sa radar ng investigasyon. Ito ang masaklap na kwento ng dalawang lalaking nag-alay ng kanilang pagmamahal sa maling tao. Ang isa ay dinispatsa para sa kanyang pera at ang isa naman ay pinaikot at kinasangkapan para gawin ang isang karumal-dumal na krimen na kalaunay umusig ng husto sa kanyang konsensya. Isang babae ang nasa likod ng mga ito at ayon mismo sa kanya, itinuring niya lang ang lahat ng ito na isang laro. Ito ang kaso ni Cherie Miller. Si Jerry Lee Cassidy ay pinanganak noong October 6, 1960 sa Kansas City, Missouri sa Amerika at sa murang edad ay pinangarap niya ng maging isang alagad ng batas, partikular na ang magtrabaho sa FBI. Kaya nga nagsumikap siya para maabot ang hangarin na ito at sa loob ng 9 na taon ay naging isa siyang homicide detective at umabot sa ranggo na lieutenant. Subalit na magkaroon ng isang anomalya sa kanilang departamento at si Jerry ang naging whistleblower, naging mitya ito ng sunod-sunod na pagsubok sa kanyang buhay. Ginawa man niya ang tama ay hindi iyon nagustuhan ng iba pa niyang katrabaho at na-demote pa nga siya sa hindi malamang dahilan. Dahil na rin sa pressure at tila pinagkakaisahan na siya, nagpa siya si Jerry na magbitiw na sa kanyang tungkulin noong 1994. Pagkatapos nun ay na-depress ng husto ang lalaki at nalulong sa alak at ipinagbabawal na gamot. Kinalaunan ay hiniwalayan na rin siya ng kanyang asawa at dahil sa kanyang mga personal na issue ay hindi rin siya nabigyan ng visitation rights para sa kanyang anak. Matagal-tagal ding nalugmok si Jerry pero sa kabutihang palad, nakabangon din siya at nakahanap ng maayos na kabuhayan bilang security officer ng isang casino sa Missouri. Taong 1999 nang nagdesisyon siyang lumipat sa Reno, Nevada at doon nagtrabaho muli bilang security officer ng isang casino. Unti-unti nang umaayos muli ang buhay ni Jerry at lalo pang makukumpleto yan na makilala niya sa isang chat room ang inilarawan niya na woman of his dreams na si Cherie. Isinilang noong October 13, 1971 sa Flint, Michigan, si Cherie Paulette Kitley ay namulat sa mahirap at unstable na buhay. Wala sa eksena ang kanyang ama at ang kanyang ina umano ay nakita niyang iba-ibang lalaki ang dinadala sa kanilang bahay. Ayon kay Cherie, sa murang edad na 3 ay inabuso siya ng isa sa mga lalaking ito at nasundan pa yon ng ilang beses sa paglipas ng mga taon. Sa kagustuhan niyang makatakas sa masaklap niyang sitwasyon, nagpakasal siya sa murang edad na 17, pero hindi rin yun nagtagal. Agad naman siya nakahanap ng susunod na pakakasalan, subalit nauwi rin yon sa divorce. Noong 1999, sa edad na 27, si Cherie ay isang single mom ng 3 niyang anak. Na mga panahong ito, hirap sa pinansyal na aspeto ang babae at wala rin siyang maayos na trabaho. Kaya nga nang makilala niya sa isang local event si Bruce Miller, parang isang anghel mula sa langit ang lalaki. Si Bruce Leroy Miller ay isa ring native ng Flint, Michigan at siya ay pinanganak noong July 26, 1951. Napakahilig ni Bruce sa mga sasakyan at obvious ito sa kanyang mga libangan at pati na rin sa kanyang hanap buhay. Dati siyang nagtrabaho bilang isang mekaniko sa kumpanyang General Motors at kinalaunan ay nagbukas siya ng sarili niyang junkyard malapit sa kanyang bahay na pinangalanan niyang B&D Auto Parts. Inilarawan si Bruce na isang mabuti, matulungin at mapagbigay na tao. Kaya nga hindi na nakakagulat nang alukin nito agad ng trabaho si Cherie sa kanyang junkyard nang malaman niya ang sitwasyon nito.
At isa pang hindi nakakagulat ay nang mabilis na nagkahulugan ng loob sina Bruce at Cherie sa kabila ng 2 dekadang agwat ng kanilang edad. Gaya ni Cherie ay 2 beses na rin ikinasal at nakipag-divorce si Bruce at hindi siya nagdalawang isip na makipag-isang dibdib sa ikatlong pagkakataon. Noong April 1999, ilang buwan pa lang silang magkakilala at magkarelasyon ay tumungo na ang dalawa sa Las Vegas at nagpakasal. Ayon pa sa mga ulat, nag-alok na rin daw si Bruce na opisyal nang ampunin ang mga anak ni Cherie. Talagang napakaswerte nga ng babae sa kanyang bagong asawa dahil sa kanya niya nahanap ang estabilidad na kahit kailan ay hindi niya naranasan. Dahil sa kanyang negosyo ay madalas abala at wala sa bahay si Bruce. Si Cherie naman ay tumutulong pa rin sa junkyard paminsan-minsan at sumasideline din bilang seller ng Mary Kay Cosmetics, isang kumpanya na parehas ng business model sa Avon. Kahit may trabaho din ng babae ay madalas nasa bahay lang ito at nag-aalaga ng kanyang mga anak. Kaya sabi niya kay Bruce ay medyo naiinip at nalulungkot daw siya. Para kahit papano ay mapasaya ang asawa, binila ng lalaki si Cherie ng sarili niyang computer na may internet access. Ito ay para may mapaglibangan naman siya at para na rin makatulong sa kanyang trabaho sa Mary Kay. Hindi niya akalain na ang nooy modernong makina na ito ang simula ng kanyang magiging katapusan. Noong 1999, hindi pa ipinapanganak ang Facebook at ang mga nangunguna pang online chatrooms noon ay MSN Messenger, Yahoo Messenger o YM at IRC. Isa pang mabenta sa mga tao noon ay ang AOL o America Online Chatrooms at dito nga nabaling ang atensyon ni Cherie. Ilang oras daw ang ginugugol niya dito sa pakikipag-usap sa iba't ibang lalaki. Gamit ang mga usernames gaya ng Love Me Slowly at I Want to Be Laid, hindi na nakapagtataka na sexual ang naging tema ng mga usapang ito. Umabot pa nga sa punto na nagpadala ang babae ng kanyang mga malalaswang larawan at videos sa mga lalaking ito. Take note na wala pang smartphones noon, kaya mga pictures at VHS tapes na ito ay pinapadala pa ni Cherie via mail. Hindi sigurado kung may alam ba si Bruce sa pinaggagawang ito ng kanyang asawa, pero kung meron man ay wala itong ginawa para pigilan ito. Araw-araw ganito ang gawain ni Cherie, hanggang makilala niya sa AOL ang isang lalaking may username na Reno Nudes. Ang lalaki ay nagpakilala ang isang dating pulis na ngayon ay nagtatrabaho sa Reno, Nevada bilang isang security officer. Ang tao nga na yan ay walang iba kundi ang unang karakter sa ating kwento na si Jerry. Gaya ng pakikipag-usap niya sa ibang lalaki ay mabilis ding naging sexual ang ugnayan ng dalawa. Pero sa pagkakataong ito, nagpahayag ng mas malalim na pagtingin ang dalawa sa isa't isa. Base sa mga ulat ay alam naman ni Jerry na may asawa ang babae, pero wala pa rin nakapigil sa kanila at sa katunayan, ilang linggo pa lang silang nag-uusap online at 3 buwan pa lang mula nang maikasal si Cherie kay Bruce, ay tumungo na ito sa Reno para makipagkita sa kanyang online lover na si Jerry. Ang paalam ng babae sa asawa ay mayroon doong Mary Kay Convention, kaya hindi siya question ni Bruce. Naging intense ang bawat pagkikita ni na Cherie at Jerry at iyon ay naulit pa ng ilang beses. Ayon sa mga nakasalamuhan ni Jerry noong mga panahong yun, sobrang saya daw ng lalaki dahil kay Cherie. Nasabi nga rin daw nito sa kanyang ina na nakilala na niya ang woman of his dreams. Ilang buwang nagpatuloy sa pagchat-chat at pagkikita ng palihim sina Cherie at Jerry. September 1999, nang ibahagi ng babae sa online lover ang magandang balita. Siya ay nagdadalang tao at si Jerry ang ama. Sobrang saya ng lalaki nang malaman ito, lalo na nang padalhan siya ni Cherie ng larawan ng kanyang baby bump at ng ultrasound scan. Subalit ilang araw lang ang lumipas ay sinabi sa kanya ng babae na nakunan daw ito dahil binugbog siya ni Bruce. Napuno ng magkahalong hinagpis at galit ang loob ni Jerry. Pero hindi yun nagtagal dahil wala pang 1 buwan, binalita sa kanya ni Cherie na siya ay buntis muli at sa pagkakataong ito, kambal ang kanilang magiging anak. Bahagyamang nagtaka kung paano ito nangyari ay nanaig ang ligaya at excitement ni Jerry. Ngunit muli, nabasag ang kasiyahan na ito ng lalaki na makatanggap siya ng isang email noong November 5
mula sa nagpakilalang si Bruce. Ang sabi sa email, Cherie is growing fat with 2 bastards in her. She has decided she doesn't like the excess weight and is going to get an abortion. Nagpanik ng husto si Jerry nang mabasa ito at sinubukan niyang kontakin si Cherie. Kinagabihan ng araw na yon ay nag-message sa kanyang babae at sinabing mawawala muna siya ng ilang araw at kukontakin niya ito sa kanyang pagbabalik. Kinabukasan, nakatanggap muli si Jerry ng isang email mula sa nagpakilalang si Bruce na nagsasabing, Well, Jerry, she told me to let you know that she would be home soon. I think the abortion went fine. She sounded like she felt better knowing she wasn't having any more kids. Thank you for making my relationship with my wife better. Sa puntong ito ay nanggagalaitin na sa galit si Jerry at nadagdagan pa yan na mag-send sa kanya ng larawan si Cherie na siya ay puno ng pasa na resulta umano ng pambubog muli sa kanya ni Bruce. Sinabi ng babae na matindi ang takot niya sa asawa dahil ito ay malupit at may koneksyon sa makapangyarihang mafia. Sa pag-uusap ng dalawa, nakarating sila sa isang konklusyon. Ang tanging paraan lang para matakasan ni Cherie ang mapangabusong asawa ay ang mawala na ito ng tuluyan. At noon na nga nila plinano ang pagpatay kay Bruce Miller. Ang hindi alam ni Jerry, ang lahat ng mga sinabi sa kanya ni Cherie ay pawang kasinungalingan. Hindi siya kailanman nabuntis ni Jerry dahil 1995 pa nang ito ay nagpatali. Ang scans na pinadala niya kay Jerry ay noong pinagbubuntis niya ang kanyang mga anak ilang taon nang nakaraan at pinalaki lang niya ang kanyang tiyan para magmukhang baby bump. Gawa-gawa rin lahat ng sinabi niya tungkol sa asawang si Bruce. Hindi ito konektado sa mafia at kahit kailan ay hindi siya nito pinagbuhatan ng kamay. Ang mga email na natanggap ni Jerry mula kay Bruce ay sinulat mismo ni Cherie at ang mga pasa na nakita ni Jerry sa kanyang mukha ay make-up lang. Paniwalang-paniwalang dating detective na nasa panganib si Cherie at ang kanyang nakatakdang gawin ay ang tanging makapagliligtas sa kanyang pinakamamahal. Sa isang panayam kay Cherie maraming taon matapos ang krimen, ito ang paliwanag niya kung bakit niya nagawang paikutin si Jerry at marami pang lalaki online. It was like a video game and each man and each relationship was another level to me and each level was harder. It was seeing how much I could get away with, how much I could make somebody believe. November 8, 1999. Para sa mga Miller, ito ay nag-umpisa bilang isang normal na araw. Si Bruce ay tumungo sa kanyang junkyard at si Cherie naman ay naiwan sa bahay para alagaan ng kanyang mga anak. Samantala, ilang oras nang binabagtas ni Jerry ang daan mula Reno papunta sa Michigan. Papunta sa B&D Auto Parts kung saan naroon si Bruce. Kinagabihan, tumawag si Cherie sa junkyard para sabihin kay Bruce na mag-uwi siya ng pizza para sa kanilang hapunan. Pagkatapos ng usapan na yan, tahimik na pumasok si Jerry sa likurang pinto ng junkyard at na makita si Bruce, itinutok niya dito ang kanyang shotgun at saka ito binaril ng 2 beses. Nang masigurong tagumpay ang kanyang misyon ay agad itong umalis sa crime scene, pabalik sa kanyang bahay. Makalipas ang ilang sandali, tinawagan ni Cherie ang kapatid ni Bruce na si Chuck at nakiusap na i-check si Bruce sa junkyard dahil wala pa rin ito sa kanilang bahay. Nang marating ni Chuck at ng kanyang asawa ang junkyard ay natagpuan na nga nila ang 48-year-old na si Bruce na wala ng buhay at naliligo sa sarili niyang dugo. Naipaalam ng mga pulis kay Cherie ang nangyari sa asawa, labis ang pagdadalamhati nito. Napansin naman ng mga pulis at itinuring na nararapat na reaksyon ng isang tao sa ganoong sitwasyon. Ito marahil ang rason kung bakit hindi nila pinagdudahan ang babae. Naging pahirapan ang pag-iimbestiga sa nangyari kay Bruce dahil halos walang physical evidence ang naiwan sa crime scene. Nang interviewin si Cherie ng mga investigador, pinangalanan nito ang kaibigan ni Bruce na si John Hutchinson na maaaring may kinalaman sa krimen. May alitan umano sa pera ang dalawa na posibleng naging motibo ni John. Mariin namang pinabulaanan ng lalaki na may kinalaman siya sa pagpaslang kay Bruce. Sinabi rin niya na siya pala ay dating karelasyon ni Cherie at binalaan niya daw si Bruce tungkol sa babae.
Kinalaunan ay na-clear din si John dahil wala namang matibay na ebidensya laban sa kanya. Gayon din ang nangyari kay Cherie, kahit na medyo kaduda-duda ang mga sumunod na ikinilos nito. Ilan na dyan ang pagpaparty niya ilang linggo pa lang matapos mawala ni Bruce, pagkubra agad-agad ng life insurance ng asawa at pagbebenta ng junkyard nito, at higit sa lahat, ang pagtira sa bahay nila ni Bruce ng bago nitong boyfriend. Pero ang boyfriend na yan ay hindi si Jerry dahil matapos ang plinano nilang krimen ay ginost na siya ni Cherie. Marami mang tumaas ang kilay sa mga ginawa ng babae. Hindi naman sapat ang mga yan para arestuhin siya, kaya natapos ang taon na wala pa ring usad ang investigasyon. Mababago ang lahat ng yan matapos ang suicide ng 39-year-old na si Jerry Cassidy noong February 11, 2000 sa nirerentahan niyang apartment ng kanyang pinsan sa Missouri. Kasunod ng pagkamatay ni Jerry ay nadiskubre ng kanyang pamilya ang isang briefcase na naglalaman ng mga liham kung saan inamin niya sa kanyang pamilya ang ginawa niyang krimen. Sa mga sulat na ito ay idinawit niya rin si Cherie at ikwento kung paano siya minanipula ng babae. Ito ay bahagi ng isa sa mga liham ni Jerry sa kanyang pamilya. I drove there and killed him. Cherie was involved and set it up. I have all the proof and I am sending it to the police. She will get what's coming. I have been so stupid, but now you know the real story of why I went into such a state of depression, because I just couldn't tell anyone the truth. She just wanted all her money and no more husband. Well, she got her wish, but she is soon to learn that she cannot do that to people. Now I know it was all just more lies and games from Cherie. She did not care what it took or who she hurt to get what she wanted. Bago mamatay si Jerry ay inipon nito ang lahat ng ebidensyang maaaring gamitin laban kay Cherie. Ang kanilang mga pag-uusap, mga larawan at videos na pinadala nito sa kanya, pati na rin ang kanyang computer. Sa huling pagkakataon, nagpakita ng labis na pagsisisi si Jerry at kagustuhang mailabas ang katotohanan at pagbayarin ang itinuring na puppet master na si Cherie. Dahil sa mga bagong ebidensya na ito, Pebrero rin taong 2000 nang arestuhin si Cherie Miller sa kasong pagpatay sa asawang si Bruce at hindi siya pinayagang makapagpiyansa. Ang trial ay nagsimula December 12 ng parehong taon. Halos lahat ng ebidensya laban kay Cherie ay nagmula sa mga bagay na iniwan ni Jerry, ang kanyang liham ng pag-amin sa krimen at ang mga katibayan tungkol sa sikretong buhay ng babae online. Iprinisenta rin ang pag-uusap ni Jerry at Cherie bago ang krimen, nagpapakita na kasabwat nga ang akusado sa pagpaplano ng pagpatay kay Bruce. Ito ang bahagi ng kanilang conversation. Tinanong pa ni Cherie si Jerry, "Are you going to be able to live with this for the rest of your life? Because I can." Na sinagot naman ng lalaki ng, "I love you. Yes, I can." Ayon sa prosekusyon, ang motibo ni Cherie ay para makuha ang pera ni Bruce at makalaya siya sa buhay may asawa. Hindi umano naging opsyon ng babae ang divorce dahil maliit na bahagi lang ng ari-arian ni Bruce ang mapupunta sa kanya kung sakali. Hanggang sa huli ay tinanggi ng depensa ang mga paratang kay Cherie. Bagkus, nagpresenta sila ng dalawang teorya. Ang una ay itinuro nila muli ang kaibigan ni Bruce na si John Hutchinson na posibleng salarin. Pangalawa, maaaring si Jerry nga ang pumaslang kay Bruce, pero wala ditong kinalaman ng akusado. Pwede daw na nagalit ang lalaki kay Cherie nang ipagpalit niya ito sa iba, kaya dinamay siya nito sa krimen. Matapos ang 2 araw na deliberasyon, noong December 22, 2000 ay hinatulan ng jury ang 29-year-old na si Cherie Ketley Miller na guilty sa mga kasong conspiracy to commit murder at second-degree murder. Enero ng sumunod na taon nang masentensyahan siyang makulong ng habang buhay. Subalit hindi dyan natatapos ang kwentong ito dahil noong Agosto 2008 ay binasura ng korte ang hatol kay Cherie at ginawaran siya ng bagong trial. Dahil ito sa pag-question ng depensa kung dapat bang tinanggap bilang ebidensya ang suicide letters ni Jerry. Dahil dito, habang hinihintay ang kanyang bagong trial ay nakalaya ng 3 taon ang babae na labis na ikinadasmaya ng pamilya ni Bruce at Jerry.
Buti na lang at noong 2012, ibinalik siya sa bilangguan matapos iutos ng District Court na i-reinstate ang kanyang conviction, na kinalaunan ay pinagtibay naman ng Court of Appeals. Sa kasalukuyan, nakapiit si Cherie sa Women's Huron Valley Correctional Facility sa Ypsilanti, Michigan. Noong 2016, isang nakakagulat na hakbang ang ginawa ni Cherie nang sumulat siya ng 4 na pahinang liham sa judge ng kanyang kaso na si Judge Fullerton, kung saan sa wakas ay inako niya ang kanyang naging papel sa krimen. Aniya, Judge Fullerton, I did it. Almost the way the prosecutor said I did. I knew the murder was going to happen, and I allowed it. I allowed a man to kill another man based on my lies and manipulation. Ang pag-amin na ito ni Cherie ay napakahalaga para sa lahat ng panig dahil ang ibig sabihin nito ay hindi na kailanman maaaring iapela ng babae ang kanyang kaso at parusa. Sinabi rin niya na noong sandali siyang nakalaya at nakasama ang kanyang pamilya, na-realize niya kung gaano kabigat ang kanyang ginawang kasalanan. Na-realize niya na nakakasama pa niya ang kanyang mga mahal sa buhay, samantalang sina Bruce at Jerry ay hindi na kailanman makakapiling ng kanilang mga pamilya. There's no way for me to change or undo what I did. It's forever, and I cannot take it back. I don't feel that I deserve to live life and be happy when Bruce and Jerry don't get that chance. Ang kanyang pagsisisi ay maigi niyang naipahayag sa dalawang pangungusap. I still have a really hard time looking in the mirror knowing what I did. I waited to tell the truth until I get nothing from it, but hopefully, a sense of peace. Anong masasabi niyo sa kasong ito? Sa inyong palagay, ano kaya ang dahilan kung bakit may mga individual na handang gawin ng kahit ano para sa taong nakilala lang nila online? Just share your thoughts sa comment section. Don't forget to like and share this video and hit the subscribe button for more content na gaya nito. Thank you so much for watching and ingat tayong lahat. Bye!